Marami man ang ating mga pagkakaiba, sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan na wika ng sanggandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, o pailog o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Mayad nga hapon sa inyong tanan. Ang tapok nating mga wika sa episode na ito ay malapit sa aking puso bilang isang Antikenya. Ang Antique ay matatagpuan sa Region 6 sa Isla ng Panay. Ang tinutukoy nating mga wika ay ang Kinaraya at ang wikang Hiligaynon. Ano nga ba ang relasyon ng dalawang wikang ito sa isa't isa at bakit tila magkapareho sila? Na hindi. Samahan niyo ako pag-usapan natin. Ako, si Welsie Joy Tanate. Nag-aistar ako sa syudad sang Bacolod. Kag ako, isa, Kahiligaynon. Ako si Mary B. Alem S. Labroda. Kinaraya ang aking lengguwahe. Bahal ang kinalain kadarwa kalingwahe, bisan pareho kami nga taga-Panay. Darwa kalingwahe, ano ayhan ang masdaan? Kinaraya, according sa mga scholars, siya yung mother tongue, older than Hiligaynon. Of course, that's one theory. Wala namang absolute dito lahat, no? Pwede namang mako-contest. Actually, yung Hiligaynon, kung tutuusin, bago siyang wika. No? Pag sabi kong bago, nade-develop lang siya, siguro mga 3 siglo pa lang siya, no? Or at the most. Pag sinabi natin yung panitikang Hiligaynon, mukhang mahigit 1 siglo lang talaga siya. No? Kasi nasa Panay kasi yan na language yung Hiligaynon at sinasalita siya sa mga lungsod tulad ng Iloilo City, Rojas City, sa Bacolod City. Pero ang wika talaga ng Panay ng Region 6 ay Kinaraya. Halimbawa, yung noong 1888 lang na-publish yung Arte de la Lengua Bisaya Hiligayna. No? So, 1800s lang yun, 1818 lang yun, na document ng mga praile. No? Kasi, at dahil sinasalita siya sa city, yung Hiligaynon, naging hegemonic language siya ng Panay, sa ng Red Cross. Sa mahabang panahon, parang ang baduy-baduy mo kung nagkinaraya ka. No? So, para mag-social ka, dapat Hiligaynon. Kasi Hiligaynon yung naging wika ng mga lungsod. And then, yung radyo din, yung Bombo Radio Philippines na Iloilo base, doon kami nakikinig ng drama. No? Maliit pa lang ako nakikinig ng drama sa radyo. Kaya parang pag taga-antique ka, automatic sa'yo na alam mo rin yung Hiligaynon. Sa applied linguistics, may mga pag-aaral sila na kasi ibang disiplina yung linguistics, diba, na yung Hiligaynon daw ay galing sa Waray. No? Pero kung pakinggan mo yung Waray, para siyang Kinaraya, no? Magkalapit yung Waray sa kayong Kinaraya sa New Visayan language. Pag halimbawa, nasa Indonesia ako or Bali or Malaysia, pag nakikinig ako ng mga locals na nagsalita ng Bahasa, parang Kinaraya siya pakinggan. No? In fact, maraming the same vocabularies. That's the language brought by the Malay settlers in the 12th century. It's the old Kinaraya, which is very different from the Kinaraya today. That's why, kung basahin halimbawa yung Panay Bukidnon epic, which is supposed to be in the Arctic Kinaraya, pinapublish ng UP Press ngayon, ibang-iba siya sa Kinaraya of today. Yung Hinilawod, ano yan, series yan ng epics, no? Pero may Hinilawod talaga na version na na-publish na ni F. Landahucano. Mas nauna, patay na si F. Landahucano, mas nauna siyang anthropologist, no? Ng UP rin. And isa sa mga early anthropologists ng whole Philippines, no? Nagaling na Iloilo. So that's why yun yung kanyang naging dissertation, yung Hinilawod epic, no? And then yung chanter doon si Huganan, syempre patay na. Mas exciting yung Panay epic. Paano nagsimula yung gera, no, sa Panay epic? Kasi itong si Labao Dunggon, yung dato,
nasira ang kanyang kudyapi, ang kanyang gitara. No? Ngayon, sabi sa kanya, mapapalitan na ang string ng kanyang kudyapi ng golden pubic hair ni Amburukay. So, ang problema sa Amburukay, bruha siya. No? Very powerful siya na bruha. No? So, anong gagawin? Sa cave ng Amburukay, no? Pinuntahan nila, hindi nila makatulog si Amburukay. No? At nung makatulog sa Amburukay, ninakaw nila yung golden pubic hair ni Amburukay. No? Para matugtog uli yung kanyang gitara. E di pagising ng Amburukay, nawawala kanyang golden pubic hair. And it's the Panay, the Kinaraya worldview. No? So kaya yung pagiging bastos, no, yung ring body, no, parang normal lang yan. No? And remember that this epic is being chanted by Abinukot, no, to everyone, including children. So, yung Kinaraya, ano siya, yung tawag namin nagaragama, ano, kasi maraming R masyado. Sa kami, like, acted, no? So, mas ano siya, no, mas earthy, mas crispy. I think that's the word, no? Crispier than Hiligaynon. Para nga sa amin, yung Kinaraya, mas mabilis siya compare sa Hiligaynon. Actually, maraming terms sa Kinaraya and Hiligaynon na pareho rin naman sa pareho rin naman sa Tagalog. No? Pero yun nga, abundant yung R, no? So yung guttural sound. Pero yung R ng Kinaraya, although hindi naman sa lahat ng cases, nagiging L sa Hiligaynon. Yung Hiligaynon naman, alimbawa, kumusta ka? Yung ano, di ba? Parang pabebe na, no? Alimbawa, kagaya nito, for me, I speak fast. No? So that's the Kinaraya in me, I speak fast, no? I could shift to Hiligaynon. Sige na bala, no? Sige na bala. Pero syempre kung Kinaraya yan, halimbawa kapag galit ka, lintian, 'di ba? Linti, 'di ba? Parang maragsa, no? Mabilis. Pero kapag Hiligaynon, kalinti, 'di ba? So galit ka pero parang pakanta, gano'n. Ay, lintian din yung mga tao yan. Bis ka na mga ginuban, di ka o siya mag-imas. Di ka o siya maglimpyo dyan sa balay. Ay, limti, kita na. Bawday! Wara, dugita akong balait kwarta. Paul, mako da bibay, dandalang ka sa semana? Oo, sure ball na iya. Bukod sa Hispanay siya, maraming in-check like sa Molo Iloilo, it's parian, no, kung saan yung mga Filipino-Chinese, no. So dahil silang gumagamit ng Kinaraya, maraming pagbabago. Halimbawa, yung wara ng Kinaraya naging wala kasi may difficulty daw sila mag-pronounce ng R, so nagiging L, no. So yan ang nangyari, no. So ang Hiligaynon ay mas Hispanize, kaya malambing siya na language, no. So at elegant, unlike yung Kinaraya, it's a brush language. Kaya elegant pakinggan yung Hiligaynon, no, na language. Kaya nabuo siya sa mga cities. And syempre, dahil nga sa kasaysayan, we know language as class, which means rich, poor. Dahil center ng power, no, historically speaking, yung Iloilo, dahil sa rise ng sugar, no, in relation with Negros, and dahil sa opening ng port for a long time, naging center ng commerce. And then yung Antique, being poor, naging supplier ng sakada sa Iloilo at saka Negros. So that's why Kinaraya was associated to be the language of the poor, no, the language of the sakada. So kaya kahit ako yung generation ko, naabutan ko yan, no, na nag-aaral kami sa UPV, yung hierarchy, taga Iloilo, taga Negros, syempre they are the rich, no? Saka yung mga taga Antique, sila yung mga poor, no? So they're considered to be the badoy, the jologs. So yun, so kaya nahiya magsalita sa Kinaraya. Pagdating mo ng Iloilo City, nagsishift ka into L, nagsishift ka into Hiligaynon. Yung Kinaraya kasi abundant siya sa R, nagaragumo, no? So brittle and parang German siya, no? Staccato, mabilis. Parang nagagalit ka. In contrast sa
Hiligaynon na lilting, no? And saka kahit galit, parang kumakanta pa rin. May nag-akat sa akon sang adlaw sang tagipusoon. Sabi ko, may date na. Gulpi lang may naghambal, mabaligya no kami bulak. Yung Hiligaynon, sinasalita lang siya sa city, sa capital, sa center. Parang siyang naging language ng education, halimbawa, no? Language ng mass media, language ng simbahang katolika. Yung very powerful hanggang ngayon yung Archdiocese ng Haro. At ang language ng Archdiocese ng Haro is Hiligaynon. Kaya buong Panay, lahat ng misa in Hiligaynon. So parang yan ang naging language of power, no, and influence in Panay. Ganoon naman sa Kinaraya, merong git. Pang ano siya, no, pang dagdag para for emphasis. Pwede naman kayo sabihin mo salamat. 'Di ba? Pag binigyan ka ng candy, sabihin mo salamat. Pag talagang binigay sa iyo gold bar, uy, salamat gid. 'Yun ang nagsi-signify, no? Parang equivalent siya ng Tagalog ng talaga. Pero yung gid kasi kahit saan ilalagay pwede. Girl, nabudlay yan. Gid kuya bala sa ngaton mo, Jul bala. Hindi gid kuya kaintindi sang gipambutang din ni ma'am. Ano gid bala ang kinanglan mo sa akon? Damo gid nagkahilitabo sa bugos na pungsod. Abaw yung parang ano lang siya, no? Expression siya ng interjection lang siya, no? Pag nagugulat ka or masaya ka, so parang abaw. Parang abaw, ang ganda-ganda niya. Parang ganyan. Or abaw, pangit-pangit niya. Abaw, Doro, inyo nga, tubas ba? Ay, abaw, ang iya, porma ko. Daw mauba na siya. Abaw, lakagid na kamba nga makadto ka, diba? Well, old-fashioned Ilonggo society, yan yung Ilonggo society na very Catholic. Ang Iloilo City, puno yan ng mga old churches, no? Because, di ba, after kinolonize na Legazpi yung Cebu, so naghanap sila ng pagkain, napunta sila sa Panay. Kaya yung Panay, it's a Spanish given name, no? Yung Panay, Spanish, no? Ay pan. There is bread. Kasi bongga yung mga palayan ng Panay Island, no? So kaya nagsettle sila sa Panay Capiz, no? And then tinanggap naman yata kaagad ng mga taga-Panay yung Catholicism, kaya naging bastion of Catholicism, no? Yung Panay din. When you speak of oral literature in Western Visayas, so predominantly it's in Kinaraya, no? And Hiligaynon, mas written siya. Pero dahil nga hegemonic language ng Panay, ang lahat ng publications, yung magazine, di ba? Like ang Iuhog magazine sa Iloilo, dahil Iloilo siya, Hiligaynon siya. So even writers who are Kinaraya speakers, they would write in Hiligaynon. Para sa akin, may two great writers ng Hiligaynon language, no? Si Magdalena Halandoni, saka si Ramon Mosones, who was declared national artist 2 years ago, no? Sinong national artist po natin na may 62 novels? Wow! O ano naman laban nila sa 62 novels ni Ramon Mosones, di ba? Pero bakit ngayon na siya naging national artist? Kasi nga, sa Hiligaynon siya nagsusulat. Marami namang literary critic na Manila-based, illiterate naman sa Hiligaynon. So kaya ngayon lang na nalaman, no? Pero pag greatness, wala, malayo sila. Another genius, si Magdalena Halandoni. 48 novels naman siya. Bukod dun sa poetry niya, sa short stories niya, sa essay niya, so sa play niya, ang dami-dami. No? Siguro, pag titingnan mo yung archives ng, sa archives sa University of San Agustin sa Iloilo, saka sa Center for West Philippine Studies sa UP Iloilo, isang bookshelf yan, yung mga works na Halandoni, and mostly unpublished and untranslated. Marami talaga siya nasulat. More than 100 volumes. So ganun kayaman yung Hiligaynon writing, no? Kaya ang dami-daming writers. Yung first half of the 20th century, yan yung golden age ng Ilonggo Zarzuela. Yung Hiligaynon Zarzuela. No? Powerful language yung Hiligaynon. And then we have the Hiligaynon magazine. Although, nag-fold up na siya, parang last year yan. Primarily, dahil nga mayaman yung Iloilo at saka Negros, marami sa mga illustrious, no, na mga Ilonggo at saka Negrense nag-aral sa Manila, nag-aral abroad. Kagaya ni na sa film, for instance, sina Peque Galiaga, yung mga Lopezes, di ba? Galing sila sa Iloilo bago pumunta sa Manila, yung owner ng ABS-CBN. Yung mga Arroyo, di ba? Yung mga pamilya ni na Mar Rojas. Yung lahat, no? Halos ng the political clans galing sa Iloilo at saka Negros. So, they are the educated class, no? So, sumusulat sila sa English. And then, kaya marami tayong mga writers na writing in English na primarily galing rin sa region.
no? But on one hand, while there's writing in English, hindi namatay yung pagsusulat sa Kinaraya, sa Hiligaynon, and of course sa Filipino. Ang daming mga folk songs sa Hiligaynon, no? So halimbawa yung mga Ili-ili, Tulog Anay, yung mga Dandansoy. Dandansoy, bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payaw. We have the folk singer, pangalan niya si Pirot. No? You can just Google it, si Pirot. No? You can check sa YouTube yung kanyang mga, and lahat no, ng nasa rehiyon, here and abroad, they know Pirot. No? So Pirot is a folk singer. Kung yung Cebuano, merong Yoyoy Villame, no? Ito, merong Pirot. Ang simula ko, na kumakanta ko noon sa Harana ba, na programa, nandoon sa DYFM o Bumbo Radio. Yung mga inspirasyon ko sa ngayon, pagsusulat ko, bukod sa pamagitan ng mga nagsubaybay sa mga awiting Ilonggo, nandiyan ako na akit ba na sulat ng mga Ilonggong awitin. Ang mensahe ko lang sa aton nga mga ulihing tubo, no? Nga kuntani, hindi man naton pagkalimtan ang aton kaugalingon nga lingwahe, no? Kaya para man nga babalaan man ninyo siguro kung ano ka importante ang aton lingwahe sa aton nga lugar, no? Ngayon, yung Iloilo City, for instance, lalo na very supportive yung city government. Actually, ngayon, sa mga bars, no, sa mga coffee shops sa Iloilo, there's that regular jamming session, no, ng mga spoken word artists, no, yung mga young people, and even yung mga banda-banda na yan. No? So, Iloilo City is, the whole region is bursting, no, and thriving. Matamis kasi malambing siya na wika. It's a sweet language. And then, yung matamis din na yung history ng Hiligaynon ay na-form siya sa mga cities, no? Social Visayas, ang mga city na yumaman dahil sa sugar industry. So it's a Filipino language kasi nga 'di ba it was formed because of sa influence ng mga colonizer. So kaya pareho yung nangyari no sa Hiligaynon sa nangyari sa iba pang mga wika, which I think yan yung sign ng ating pagka-Filipino, no? Yung tunggalian ng banyaga sa kanakatutubo. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Talagang mix tayo, mestizo tayo, no? Yung culture natin. Kaya iba yung Tagalog sa Filipino, di ba? So yung Tagalog, yun yung katutubong wika ng Bulacan, Manila, Batangas, no? Pero yung Filipino, yan yung bagong wika, no? na nag-join, nagsisynthesize. Yung direction ay payamanin ninyo yung mga wika ninyo sa iba't ibang rehiyon, payamanin yung iba't ibang wika ng Pilipinas para makakabuo tayo ng Filipino. No? So halimbawa, isa sa mga kinarayaan Hiligaynon word na napasok na ngayon sa UP Dictionary or even kinagamit na, no? At least sa academe, maraming nakakaintindi. Insat daw may gahom kuno timo. Magaabot gid ang chimpo nga manginhayahay man ako. Bangga, hindi ka na siya. Sakitan ka lang na. Sige, pabungol-bungol lang da.
Ambot hindi naman to siya kaabot ya. Buti na lang, babae ang aking mga anak. Pero Inday, mapipiho kung buhay pa si Andring, siya ang unang-unang magpapaenlista kay Miguel. Kaso na. Kumain na ba kayo? It's alright, Inday. Naku, kaya barbaridad, Inday. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito pala kahirap ang biyahe papunta sa iyong asyenda? Ay, naku, at ang mga kalye, terrible. At yung tsuper mo, Inday, ha? Naku, akala yata aeroplano ang kanyang minamaneho. Yung Inday, very interesting yung Inday. Yung Inday, term of endearment siya, and term of respect. Yung mom, yung equivalent ng mom is si Inday. So halimbawa sa hacienda, yung boss na babae, si Inday. So kaya pupunta ka kay Inday para halimbawa humingi ng kung ano mang request or favor. Halos lahat din ng anak na babae tinatawag na Inday. So Inday is very positive, term of endearment. Yung mga mahihirap na Inday na napunta sa Manila, naging katulong sila. So kaya nang mapunta, no, na matransplant si Inday na anak ng isang ordinaryong magsasaka, na walang pera, kailangang maging housemaid, so napunta sa Manila. So anong pangalan mo? Si Inday. No? Kaya tinawag sila na Inday. No? So they understood Inday bilang katulong. No, yun yung evolution ng wika mula sa term of endearment and respect, no, yung Inday nagkaroon ng ibang kahulugan. Umuusbong yung wika dahil patuloy siyang ginagamit, no, and yung iba't ibang platforms. Yung maganda nga sa Kineretic Liganon ay dahil na-intellectualize siya, na-isulat siya, no. Yun yung kumpara mo sa ibang wika na nawala lang siya, di ba? Kasi kapag oral, yun yung danger ng oral, nawawala siya unless recorded. So yung Kinaraya, na-isulat siya. So kaya may mga libro. So kaya hindi lang siya basta-basta mawawala. Ngayon, sa panahon ng internet, ang daming nagbablog, at saka vlog, no? So at saka daming mga groups, no? So di ba, ang daming mga Facebook groups, no? They also write in Kinaraya, no? Yung mga post nila doon also in Kinaraya, lalo na yung mga OFW, no? So kaya hindi ako naniniwala na mawawala, wipe out right away or easily. Halimbawa ngayon, tinuturo na nga siya sa mother tongue at saka sa K-12 curriculum. At least sa 24th century literature, they are reading yung mga events ngayon. Sa Facebook ko nga, no, yung mga commencement speaker, I have friends, no, na dahil online ngayon, they accepted the invitation sa kanilang mga hometown schools to be the commencement speaker, and they choose to speak in Kinaraya and Hiligaynon, no? So that's very good, no? And then Gugma, love, kasi like for example, ako right now, there are things that you can only write and think in Kinaraya and Hiligaynon. Ako, I still pray in Kinaraya and Hiligaynon, no? Yung mga marubdub na prayers, yung mga wish ng heart mo, it's still in Kinaraya and Hiligaynon. Yung mga gusto mong kainin, no? It's still the Ilonggo food and the food from home. So that's what I think for me, yung essence ng mga inang wika or yung essence ng mother tongue. It's really that, no? Yung language siya ng heart. Kaya pala Inday ang tawag din sa akin. Ang ibig palang sabihin nun ay paggalang sa babaeng mas nakakatanda o mas may otoridad. Abaw gid! Sa susunod na linggo, atin namang pag-uusapan ang wika ng mga Bisaya, ang Cebuano, ang ikalawang pinakamalaking pangkat lingwistiko sa ating bansa. Samahan niyo po ako, ha? Ako po si Loren Legarda. Huwag palampasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon, may palagay.